Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga ang usapin di umano sa mundo ng social media. Tila kahihiyan nga ang natanggap ni Tambaluslos ngayon na ito matapos nga ang kanyang mga kabalbalan na ginagawa sa bansang Pilipinas. Matapos nga itong ipahiya ni Ka Eric at Dr. Lauren Badoy ay tila nag-iisip na naman sila ng panibagong isasampangan nila kay Ka Eric at Dr. Lauren Badoy. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang sobrang-sobra na ang kahihiyan na natatanggap ng mga pulpolitiko na tamba na ito at pati ang kanilang mga mastermind ay talagang pahiya din dahil pipilitin na iimbestigahan at ikakasa na talaga ang kaso na isasampa ni Ka Eric laban nga sa kanila. Kaya naman maraming nagpapasalamat ng mga netizen dahil lumabas nga raw ang tunay na kulay ng mga kongresista na ito na dapat talagang imbestigahan at kung napatunayan na may kasalanan ay dapat talagang parusahan at hindi hahayaan na talagang nandyan lang na hindi mapaparusahan. Ang nakakalungkot dito mga kaibigan, ang kanyang protector at mastermind ay talagang si Lisa Smugs at si Kuting ng Norte. Kaya naman dapat talagang maalis na talaga si pwesto at mapalitan itong si Tamba ni Kong Rodante Marcoleta. Sigaw nga ng maraming netizen na mas maganda kung ang House of the Speaker ng ating bansa ay si Rodante Marcoleta. Paniguradong hindi makakawala ang mga gahaman ng mga politiko na korap na talagang harap-harapang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Sa ganon pumreno nang hindi bigyan ng access si PRRD. Kasi sino lang ba talaga ang nagbibigay ng access kay PRRD? SMNI. At yun po ay kinokonekta nila kay Kibuloy. Kahit sinasabi ng SMNI, hindi na po may-ari si Kibuloy ng SMNI. Totoo man to or hindi, yun ang kanilang sinabi. Isasama na rin sa Tama pagdinig ito si Virgil Larissa. Bakit ba kasi nauso mga hearing sa Kamara? Kaya nga po ang hearing po kasi sa Kamara at kahit sa Senate, kaya lang ginagawa yan in aid of legislation. Ang problema po dito, minsan may mga inaabuso na. Yang in aid of legislation, nag-iimbestiga na sila kung may tama or mali, wala naman silang karapatang magkulong. Wala naman silang karapatang magsabi kung tama o mali yung ginawa ng isang tao. Kasi ang may karapatan lang dyan ay hukuman. Kaya there is a thin line kung talaga bang yung ginagawa nila ay pang-aabuso ng kanilang kapangyarihan, yan ba'y talaga in aid of legislation? O gusto mo lang ipahiya ang isang tao, gusto mo lang harasin, gusto mo lang kung ano-ano. Kasi oposisyon. Kasi hindi nila gusto yung sinasabi. Yan po ang napakahirap dyan. Kaya nga dapat sana maamyendahan din yung batas na yan. Pwede ka naman gumawa ng batas ng hindi mo na pinapatawag sa Senado. At kung pwede ka naman mag-research di ba? Pwede nyo naman imbestigahan. Iba kasi pagka merong camera. Pag may camera, epal na ng epal yung iba. Hindi ko sinasabing lahat Pero sana nga para sa akin, mas mabuting tanggalin yung camera para maiwasan yung grandstanding. Baka marami dyan absent pa ng absent. Kasi ibang dating pag may camera Alam naman natin ng mga politiko di ba? Hindi ko man nila lahat, pero yung iba dyan. Tingnan nyo na lang, basta may mga OA. Ang hilig magdakdak, wala namang tinatanong, puro daldal ng daldal. Ang tanong nila, biglang yes or no lang, tapos ang haba ng sinabi, halata mong pakamera. Pag grandstanding lang. Kayo nang humusga kung sino-sino tong mga ito. panukala ng One Rider Party List na tanggalan ng prangkisa ang Suara Sug SMNI. We've seen
enough violations to warrant its verification. I think we've established enough that there is a pattern towards this misinformation po that they're reporting. Yan, ito naman. One party list naman ang nagsasabi tanggalan ng prangkisa ang Kibuloy, ang SMNI. Oh, ito na nga ang sinisilip. Again, one party list. O ba't mo dinidiinan, Coach Oli? Para matandaan ninyo, sino ba yung mga humahabol sa SMNI? At kayo na magdesisyon kung sila ba ay may pang-aabuso ng kanilang kapangyarihan. Pero sa akin kasing napapansin, nagtatanong lang po ako sa liderato ng Kongreso. Parang masyadong active ang mga party list ninyo, ha? Anong meron? Makabayan Black, andyan sila Ruel, sila Franz, sila Brosas. O, eto may bago naman ngayon. One rider party list. Meron pang isa. Yung Don't Lecture Me, may maganon yung merong parang siga-siga doon. Party list din yun. Hindi ko na mapangalanan. Hindi ko maalala kanyang pangalan. Pero ang hihilig sa party list. Bakit kaya? Bakit aktibo sa pag-atake or pag-iimbestiga kung yan ang gusto nilang tawagin sa ginagawa nila diyan sa SMNI, itong mga party list? Hindi kaya ito. Ako'y naman ay meron lang opinyon. Kasi yung party list, nakasalalay lang naman yan sa pangalan ng kanilang partido. Pero hindi yung kanilang pangalan. Ibinoto yan ng tao, hindi ko maintindihan paano nga naiboto yung mga yan. Hindi katulad ng isang kandidato, halimbawa, pag meron silang ginawang kapalpakan, matatandaan ng tao. Sa susunod, hindi na iboboto. Diba? Kasi sa distrito yan ang mga congressman. May distrito, ay, ganito pala, halimbawa lang ay, ganito pala si Tambunting, ay, ganito pala si Romualdez, ay, ganito, baka matauhan yung kanilang At kung ikaw ay may pangarap ng national position, matatandaan ka. O halimbawa, tatakbo si Romualdez sa Senado, national position, o si Tambunting, o si Nograles. Tingin nyo mananalo sila? Ewan ko lang. But in my opinion, pwede silang manalo as Congress ulit. Kasi local election. Pero pagdating sa national, mananalo ba yung mga yan? Di ba? Kasi talagang tumama sa kanila itong ginawang hearing. Pero pag party list ka, hanggang dyan lang yan. Naiintindihan nyo po? Party list lang yan eh. Sa susunod niyan, kung talagang gumanda ang pangalan nila, pwede nilang iwan yung party list, tatakbo sila bilang senador, bilang kung anuman. Naiintindihan nyo po yung pagkakaiba? Halimbawa, alam naman natin yan. Di ba? Sinasabi din ni Banat Bay yan. Kasi nangyari sa yan na kailangan meron ka lang hawak na ilang mga barangay officials. Ilang boto lang ang kailangan mo, mananalo na yung party list mo. Yung ibang tao, matanong ko kayo, lahat ba ng bumoboto sa party list ng mga Pilipino, kilala nila kung sino yung uupo? Hindi, kung sino lang ang kilala dyan. Basta sinabi, eto party list natin, iboto nyo. Malay ba nila ang kasama dyan sa party list na yan, itong mama na ito? Malay ba nila kung kasama dyan sa party list si Franz? Naiintindihan nyo po. Kaya mas madaling umatake kung ikaw ay party list. Kasi yung pangalan mo, hindi masyadong mababasa. Hindi masyadong mabababoy. Pagka mali ka ng tinayaan, pag mali ka ng nireklamo, nagkamali ka ng inatake. Unlike pag yung sila may mga pangalan at mayroong pangarap sa national position, senador, vice president o president, maingat na yan. Hindi yan basta-basta. Di ba? So, nagagamit nga ba? Ako'y nagtatanong lang po. Kasi napakatalamak ngayon. Pagdating dito sa SMNI, Kibuloy, etc., ang paglaganap nitong mga party list, sila ang talagang dito. Napapanahon ba? Nagagamit ba ang mga party list pang atake? Nagtatanong lang po, ayan, napakalaki ng question mark. Nagagamit ba pag atake ang mga party list? Tanong lang po
sa Kongreso. May mga corporate issues sila wherein the most blatant of which is the Kaya katulad nito sabi ni Ganry, hindi na nila kilala yung mga party list na yan. Ay hindi, ito to. Ay si Laura Channel pala, si Nograles, hindi na yan mananalo sa local. Mabaho na yan sa Davao coach. O, tulad nun, sa tingin ni Laura, bumaho na si Nograles. May pangalan kasi, pero party list iba. Pwede, pag bumaho yung party list mo, iwan mo, takbo ka ng sarili mo. O, di ba? Iba iba. of the reporting sa SEC and dito sa House. Sa mga pumupunang Sabi ni Gemma Pasyente, correct. Tama, coach, at ang tahimik ni Romualdez. Kaya yan ang lagi nating sinisigaw eh. Bakit kayo ang umaatake? Bakit hindi nyo si Romualdez pagsilatain? Speaker eh. Meron bang speaker na hindi maingay? Di ba ang speaker yan dapat ang nagsasalita? Kaya nga speaker eh. Bakit tahimik? Meron siya mga attack dogs. baka naaapakan na ang karapatan sa pamamahayag at isangkalang din ang prangkisa ng iba, lalo kung pumupuna sa gobyerno. What we have seen is that there's a very distinct difference between the kind of reporting that we've been seeing here. We've seen that there's a pattern here unlike the other. So I wouldn't see this being used against other networks. Yan, ito. Ang tanong nila dito, hindi ba maaabuso ito pag kayo ay kumukontra or kayo ay hindi pabor, kayo ay oposisyon sa gobyerno? Ayan. Ang sagot nitong mama na ito sa party list, sabi niya, hindi, kasi may pattern. At hindi naman ito parang, although hindi ganito verbatim niya sinabi, hindi ito nagagamit kasi yung pattern na ginagawa ng SMNI ay iba doon sa ginagawa ng mainstream. Oh. So, hindi ito parehas. Iba daw yung ginagawa ng SMNI. Kung susundan ko yung sinabi niya, ulitin natin. Between the kind of reporting that we've been seeing here, we've seen that there's a pattern here unlike the other. So I wouldn't see this being used against other networks. Yun. Iba raw yung klase ng reporting ng SMNI. Oh, iba daw. Kaya hindi nila nakikita sa ibang mainstream yun. Exactly. Exactly po. Kaya nga, binibira ang SMNI. Kasi iba yung klase ng reporting nila. Hindi sila yes sir, hindi sila yes ma'am sa administrasyon. Kung susundan natin yung iyong analogy, yung iyong reasoning, ay sinong tatamaan talaga? Kasi po, thin line po yung sinasabing fake news. Ang ganda nga ng sinabi ni Jason sa dito. Pag susuriin mo lahat ng komentaryo, lahat ng mainstream media, pag tiningnan mo, depende kung kanino nakikinig yung fake news. Di ba? Saan nangyayari ngayon? Pag pinakinggan mo, pag mainstream media tiningnan mo, kawawa talaga si Kibuloy. So ang punto rito, napakadelikado. Hindi lang naman kasi mainstream. Tatandaan po natin, Brad, share. Kasi ito hindi niya kilala si Jason sa, so malamang bata to eh. O sige, share na kita kahit bata ka. Share. Total, one party list ka eh, di ba share? One party. Tandaan nyo po. Doon nga nagtataka ang mga taong bayan. Napakatahimik ng mainstream. Iilan na nga lang ang mainstream gaya ng SMNI, ng Remate, ng Saksi, na kumukontra, na sinasabi yung katotohanan, yung sinasabi yung kabilang panig. Sinimulan nyo sa SMNI. So, ibig sabihin niya may kasunod. At kaya ito nakakatakot. Kaya ito pinagtatanggol natin ng SMNI, hindi dahil kampi tayo sa SMNI. Dahil kampi tayo, dahil malamang-lamang niya, pag ito'y pinabayaan natin, may kasunod ng SMNI. Sino ang susunod yung bubusalan? Sino susunod yung iimbestagahan? Sino yung fokusan nyo? Sir, ma'am, dyan sa legislative, sana ang iniimbestigahan ninyo,
yung in aid of legislation na may connection dito sa sikmura. Sir, merong koneksyon sa pang-araw-araw na buhay ng Pilipino. Hindi kung sino yung kontra, kung sino yung mag-yes sir, yes ma'am sa inyo. Yung mura, paano ba natin mapapamura? Ano bang klaseng batas ang dapat natin gawin para magmura ang gasolina, pagkain, etc., etc., etc. Sir, unahin nyo po in aid of legislation ang paggawa ng batas paano magmumura ang pagkain. Ngayon, kung kinulong mo si Kibuloy, kung sinara nyo ang prangkisa ni SMNI, kung kinulong nyo lahat ng mga vloggers na nagsasalita ng hindi sang-ayon sa inyo, ito ba ay bababa ang presyo ng gasolina? Bababa ba ang presyo ng bilihin? Huwag nyong atupagin yung kung ano-ano. Yung may pakinabang. Sir, para may pakinabang din kayo sa Kongreso. Ang pakinabang nyo sa Kongreso ay yung dapat may pakinabang ang taong bayan. Sir, anong pakinabang ng taong bayan kung sasarahan yung SMNI? Sige nga, or kayo makikinabang, wala nang kukontra kay Romualdez. Tanong lang po yan, sir. Lehitimong tanong yan. Anong koneksyon yan pag nasara ang SMNI? Anong koneksyon yan sa pagkain ng mga mahihirap? Sige nga. Sino makikinabang dyan? Kaming mga Pilipino o kayong mga nakaumpo sa Kongreso? Wala nang kukontra. Tanong lang yan, sir. May iwan ko sa inyo. Kasi kayo, boto naman kayo ng boto. Hilig nyo magpabudol eh. Being used against other networks. The issue here is there a violation? And if all these resolutions that were filed are... Ang issue dito may violation. FPJ, no? Ang issue dito ay may violation. At kung ang ay may violation ng files, na file ay may violation, are true, then indeed it is a violation of the franchise granted by Congress. Sa sunod na committee Sir, ang issue dito, bakit bigla-bigla naman? Yun po ang issue. Ang issue dito, sir, unahin sana na gumawa ng batas in aid of legislation, gaya ng lagi inyong sinasabi. Yung may pakinabang sa hapagkainan. Wala kaming nakikitang pakinabang kung ipasara si SMNI, kung bitayin si Kibuloy. Hindi bababa ang presyo. Diyan na kayo nakapokus. hearing sa Enero ay pahaharapin daw si Kibuloy. Para sa GMA Integrated Kayo. Kung ano-anong pinag-aasikaso ninyo. Kaya naman, Coach Oli, mainit ka? Hindi. Ang pangit naman kasi, kunwari sasabihin mo, kasi, dapat inuuna niya yung pagkain ng pagkamamamayan. Pangit, no? Dahil sa pinaggagawa ninyo, eto, may sagot si Vice President Sara Duterte. Ayan, gumawa ng liham si BP Sara. Tingnan natin, ha? Ayan. Di ba? Nababasa ninyo? Maliit, no? Saglit. Ayan, alalakihan natin. Tingnan natin kung malalakihan. Wait lang. Lalakihan pa kaya ito? Lakihan natin, ha? Ay, ayaw na lumaki. Basahin ko na lang, ha? Basahin ko na lang po sa inyo. Okay? I-screenshot nyo na lang. Ito, statement ni BP Sara. Nako, pakinggan nyo mabuti. Kasi
Manggagalaitin na naman dito sila Tamba at kampon niya. Ang nakakatakot dito, bawat may statement si Sara, meron silang counter. Parang boxing nangyayari ngayon eh. Nung sinabi nilang tambaluslos, may ginawa ang Kongreso. Nung humirit si PRRD, may ginawa ang Kongreso. Nung sinabi ni Sara na wag suportahan ng itong magkaroon ng peace talks, meron silang iniimbestigahan. Laging-lagi na lang. So basahin natin. Sabi ni Sara, official statement to ni VP Sara, Assalamualaikum. Maraming salamat sa lahat ng mga Pilipino na sumuporta at nakiisa sa laban nila Dr. Lorraine Badoy at Jeffrey K. Eric Celis. Hoy, VP Sara, walang anuman at 10 ng aking mga nanunood ngayon, alam ko sila ay masayang tinulungan si Ka Eric. Pinapasalamatan tayo ni VP Sara. Pinasalamatan niya yung mga sumuporta kila Ka Eric et al. Eto masama niyan. Sino ba ang nagkulong kay Ka Eric? At ang mga sabi-sabi, syempre nasa ulo niyan si Romualdez. Pambihira, alangan namang speaker siya. Totoo man or hindi, hindi niya kayang pagbawalan yung kanyang mga tao. Anong kwenta siyang speaker? So ibig sabihin, sabi ng iba, may kamay sa pagpapakulong si Romualdez. Totoo man or hindi, magkaiba na naman yung dalawa. Eto na. Abangan ninyo, iiyak na naman ba sila Tamba at ang Kongreso? Noong December 5, ikinulong sina Dr. Badoy at Ka Eric sa House of Representatives. Matapos na sila ay manindigan para sa ating karapatan na malayang makapahayag at malayang pamamahayag. Ito po karapatan ng lahat. Sana nga lang din magbigay ng statement ang KBP. Di ba sinabi, naging issue tong Sotolo at hindi naman sila member ng KBP. Ako rin ay nagtataka, bakit wala ding ini-issue'ng statement ang KBP? Sana, member man nyo o hindi nyo member, magbigay kayo ng statement na supporting na hindi dapat binubusalan ang bibig ng mga mamamahayag. GMA, News 5, mainstream media, magsalita kayo. Mirasol Usyuda, maraming salamat sa pagpapamember. Naku, tagal na pala. 22 months. Maraming salamat. Mirasol Usyuda. Sabi niya, Ohio Coach Oli, nakaabot din sa live. Always team replay here in Tokyo. Ayan, andyan sila Banat Baya. Kita-kits kayo dyan. Mirasol Usyuda, maraming salamat sa pagpapamember. Tularan ng magandang halimbawa. Kahanga-hanga ang tapang at tatag na ipinamalas nila Dr. Badoy at Ka Eric para ipaglaban ng ating karapatan at itaguyod ang ating saligang batas. KBP, bakit kayo tahimik? Statement lang hinihingi namin. Yung iba, bakit kayo tahimik? Sana kayo kahit pula, kahit dilaw, kahit anuman ang kulay ninyo. Ang ipagtanggol nyo dito, yung karapatan. Yan yung sinasabi natin. Hindi na to kulay-kulay, kaya ako naiinis dito sa mga dilawan eh. Imbis na natutuwa kayo kinukulong, anong klase kayo? Kung may kasalanan, okay lang ikulong. Pero tandaan natin, ang pinaglalaban natin dito, yung karapatan nating magsalita. Buti pa si VP Sara. Grabe. Una, nagpakita ng katapangan at katapatan sa bayan sina Dr. Badoy at Ka Eric bilang bahagi ng matagumpay na kampanya ng Duterte administration laban sa terorismo ng insurgensya at sa ilalim ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ito na, nabanggit na si PRRD. Ang kampanya ng Duterte administration, si PRRD, at kumakalaban sa mga mga terorista. NPA. Ibig sabihin, na-recognize ni VP Sara na ito ay talagang tumutulong sa paglaban sa mga terorista.
Ah. Ang tanong, kayo ba kumakampi sa mga terorista? Kayo ba binibigyan nyo pa ng budget ang mga terorista? Ako'y nagtatanong lang, ha? Kasi pinasalamatan ni BP Sara eh. So, ibig sabihin, baka merong kumakanlong ng mga terorista. Nagtatanong lang. Kung hindi nyo kinakampihan, ginagamit nyo ba ang mga NPA o mga leftists o yung mga galit at lumalaban sa gobyerno? Di ba? Nakita nyo na ang difference? Nakita nyo na ang difference ng BP Sara namin. Huwag na nating sabihin kung pula, dilaw, asul yan. Meron kasi yung mga seryoso ng ayaw sa terrorism. Ayaw sa karahasan ng mga NPA, etc., etc. Meron yung iba, tahimik, ipinagtatanggol pa. Hindi naman nila inaamin na sila ay sumasang-ayon, pero hindi nila kayang labanan. Hindi nila kayang i-disown, hindi nila kayang kondinahin. Yan po ang issue dito. Hindi kung tama o mali o fake news si Ka Eric o hindi. Sabi ko nga, ako kontra durigista. At yung lalaban sa droga, kakampihan ko. Hindi ko sinasabing mali sila o tama. Pero yung lalaban sa droga, kampi ko. Ganyan din yung sila Sara. At ito ang gusto kong labanan. Pangalawa sa droga. Yung mga makakaliwa na yan. Yung naghahasik ng lagim. Mga rebelde. O sige nga, kayo na ang sumagot. Nagtatanong lang. Sino sa tingin ninyo ang nagkakandong sa mga rebelde? Bakit sila nanunumbalik? Bakit sila malakas ngayon? Na napahina na yan ni PRRD. Kayo talaga, wala akong pinagbibintangan. Kung tinamaan ka, sapul ka. Ibig sabihin, nagkakandong ka. Kasi kung hindi ka nagkakandong, bay tuwang-tuwa ka sa sinasabi ko. Magagalit ka lang naman kung nagkakandong kayo ng rebelde. Tama or tamang-tama? Tuloy, kinikilala natin ang mga magigiting na retired Philippine Military Academy alumni at mga dating miyembro ng Armed Forces of the Philippines na naglabas ng matapang na panawagan para sa pagpapalaya ng dalawa. Babalik na naman to sa Duterte, nagpapasalamat siya sa mga retired PMA, mga alumni at dating miyembro ng AFP. Tatandaan ninyo, ang Duterte, mahal ng mga uniform men, ng mga sundalo, mahal. Pati pulis, mahal ang mga Duterte. Bakit? Sinuportahan niya. At alam nila, hindi man perpekto ang mga Duterte. Gaya mo, gaya ko. Alam natin, hindi tayo perpekto, hindi rin sila perpekto. Pero alam natin, seryoso ang Duterte sa paglaban sa mga rebelde. At tatandaan natin, may mga galit talagang mga militar sa mga rebelde dahil marami silang mga kaibigan, kamag-anak na napatay ng rebelde. Kaya alam nila yung genuine, authentic, original, totoo na lumalaban sa rebelde. Hindi yung pakunwari, peke na lumalaban sa rebelde. Naiintindihan? Alam nila yan, hindi nyo maloloko yan. At kaya naalala nyo, gumawa sila ng pirma na nire-request ipalabas tong mga ito. At imbestigahan, hindi lang palabasin tong dalawa na ito. Imbestigahan kung merong pag-aabuso ng
ng kanilang trabaho, ng kanilang power, itong mga kongreso sa pagpapakulong. Kaya sir, mga sir, sino man pumirma dyan, salute sa inyo, hindi ko man kayo kakilala. Kayo man ay pula, dilaw, asul, puti, berde, wala akong pakialam. Thank you, maraming salamat. Tama yung sang-ayon ako sa ginawa ninyo. Ituloy natin ang laban doon sa tunay na rebelde. Oh. Kaya siguro, mahal eh. Again, hindi nagtawag ang Duterte, wala palang Duterte, ang mga Duterte ng mga sundalo. Kusang loob nila yan. Hindi po kami nagtatawag o ang mga Duterte ng pag-aaklas sa mga kasundaluhan. Kita lang nila, tandaan natin, ang sundalo nakabantay kung merong nalalabag na karapatang pantao. Kaya matapang na statement ni BP Sara to. Ang panawagan ng PMA alumni at mga kawal ng AFP ay paalala rin sa kahalagahan ng kaayusan, integridad at maayos na pamahalaan. Integridad? BP Sara? Hindi, tama naman. Concerned doon ng mga ano. Kaya lang, integridad, medyo ano na, ewan ko lang, ha? Ewan ko magsalita, ha? Maraming salamat din sa pagkakaisa ng mga kasapi ng media. Oy! Maraming nagpasalamat siya sa pagkakaisa ng kasapi ng media, social media, practitioners, professionals, IP leaders at iba pang sektor na naging instrumento para mapalaya sina Dr. Badoy at Ka Eric. BP Sara, madam, matanong ko lang po kayo, kasama ba dyan sa pisanamatan nyo yung mga mainstream media? Natahimik? Kasama din po ba dyan yung mga yung kunwari ay galit sa rebelde pero hindi kayang kondinahin ng rebelde? Hindi, pinasalamatan niya. Kasama rin ba dito kay BP? Ako nagtatanong lang po wala kasing nagtataka ako, walang nagtatanong sa KBP. Ano ba ang masasabi nyo? Ang KBP, walang binigay na statement. Walang binigay, as far as I know, walang binigay official statement kung anong stand nilang KBP dito. Kasi hindi raw membro. But still, broadcaster kayo, kaya nga KBP. Dapat meron kayong stand. Dapat ba, tama ba yung ginawa kila Ka Eric? Dapat ba binubulsalan? Maraming salamat at buti pa si Vice President na appreciate yung mga lumalaban para sa mga mamamayan. Yung iba, imbis na magpasalamat, binubusalan pa. Parang ang nasa isip, Merry Christmas. Pamasko po, Ninong, pamasko po, Ninang, Merry Christmas sa'yo. Ang babait ninyo, thank you. Nako, ang dami. Ang daming umiikot na pamasko ngayon. Nako. May kapangyarihan ang bayang nagkakaisa para sa pagsulong ng ating karapatan para sa katarungan, katotohanan at sa pagtatag ng mapayapang at matibay na bayan. Shukran. Sara G. Duterte, Vice President of the Philippines, Secretary of Department of Education, 13th of December 2023. Maraming salamat po sa statement, BP Sara. May tanong ako. Nagtatanong lang po, ako'y patas naman. Pag may magandang ginawa, pinupuri ko. Pag nakukulangan ako, may sasabihin ko. Nagtatanong lang, patas lang po tayo. BP Sara, maraming salamat sa statement. KBP, asan ang statement nyo? President Marcos, asan po ang statement nyo? Ngayon, ito aabangan natin.
Meron na namang matapang na statement si Sara. At alam na alam natin may pattern. Ano na naman kaya ang iiiyak? Nagtatanong lang po ano na naman kaya ang iiiyak ng kampon ni Tamba? Ito po, hindi ko po kayo iniinsulto na kayo iiyakin. Pero ano lang po yan parang halimbawa, ako kasi madalas ako manood ng NCAA basketball eh. Di ba? Pagka meron doon yung, halimbawa, usapang basketball tayo meron yung kunwari na siko, pero hindi naman na siko, umarte lang. Tapos babagsak na tawagan ng foul yung kalaban kasi umarte yung isa. Anong sinisigaw ng tao? Anong sinisigaw ng crowd? Iyakin, 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 iyakin. Di ba? Hindi ibig sabihin umiyak talaga yung player. Kaya lang, sumbongero sa rep. Ayaw maglaro ng patas. Ayaw manalo ng tungkol sa talent. Gusto, iiyak sa referee. So, hindi ibig sabihin, iyakin kayo Kongreso or yung kampon ni Tamba. Ibig ko lang sabihin dyan, mag-iingay na naman kayo at siguro babanat na naman kayo against Sara Duterte. Hindi ko po nililiteral, wag nyo pong literalin Kaya nga nagtatanong lang ako Iyakin, iyakin, iyakin. Hindi, di ba ganyan ang ganyan ang sigaw nila Ganyan ang sigaw pag sa NBA. Sino laging sinisigawan ng iyakin sa NBA? Sino yung mahilig umarte ron? Di ba si Lebron? Naging image na ni Lebron yon. Iyakin. Totoo ba? Hindi. Ngayon, sa politika, sino iyakin? Kayo na mag-isip. Ako'y nagtatanong lang. Ano na naman kaya ang iiyak nila? Sigurado may counter punch na naman sila. Abangan ninyo. Kung hindi man ubabot yung counter punch nila ngayon, after Christmas season, sino naman kaya ang aatakihin, bubulat-latin ng buhay, bubulat-latin ang kung ano-ano dahil nagsasalita ng totoo. Ano naman kaya ang iiyak? Kaya nga, dapat labanan nyo ang totoong terorista. Labanan nyo ang totoong rebelde. Huwag kayong mapangpanggap na lumalaban sa terorista at rebelde, hindi nyo kayang kondinahin. Di ba? Kaya, speaking of terorista, ito naman ang ipapakita ko sa inyo. Among terrorism financing laban kay dating Congressman Arnie Teves. Pinapakalsila rin ng mga prosecutor ang passport ni Teves. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Sinimulan na ang preliminary. Eto, may bago na namang kaso kay Teves. Terorista raw. Sus naman. Ang daming dapat imbestigahan na terorista at rebelde sa bansang Pilipinas. Nakapokus kayo kay Teves. Balik na naman tayo sa kwento na yan. Investigation sa panibagong kaso laban sa natanggal na kongresista ng Negros Oriental na si Arnie Teves. Naharap si Teves, kanyang anak na si Axel at iba pa sa reklamong terrorism financing. Yan, naisampa na. Terrorism financing. Ano naman kaya ibig sabihin ng terrorism financing? Ibig sabihin, pumopondo ng mga terorista? Sino? Hindi ko alam. Sino? Saan kumukuha ng pondo ang terorista? Ang mga rebelde, kanino kumukuha ng pondo? Nagtatanong lang. Inaatupag kasi si Teves. Hindi ba? Naman, sa mga manonood ko, kailangan ko pa bang ipaliwanag? Sino ba talaga ang mga terorista at mga rebelde dito sa bansang Pilipinas? Sino kumakandong?
Ang dami niyong gustong solusyon na nasa ibang bansa. Yung mga terorista at rebelde na nasa Pilipinas, hindi niyo gawan ng paraan. Isinampa ng National Bureau of Investigation o NBI. Pinasabpina sina Teves, pero ang dumating ay ang kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio. Hindi pa raw nakikita ng kampo ni Teves ang reklamo, kaya wala pa silang naihaing counter affidavit. Ito po kasi yung kauna-unahang pagdinig doon sa bagong kaso na isinampa sa kung hindi ako nagkakamali ay 16 na respondents at kasama po dyan si Congressman Arnie Teves at ang anak niyang si Axel. Wala akong masabing masyado ngayon sapagkat nalaman lang po namin itong kasong ito mula sa ibang mga respondents sa kanilang mga abogado. Si Teves ay tinuturong mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo noong Marso. Kaugnay niyan, nahaharap si Teves sa mga kasong murder, frustrated murder at attempted murder. Idinadawit din si Teves sa ilang kaso ng patayan sa Negros Oriental noong taong 2019. So terrorism na yun. May grupo na siya. Binalik na naman yung kaso na yun. Kasi ang punto nila dito, may mga napatay daw. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang nakadramahan na naman ang ginagawa ni Tambaloslos na ito. Matapos nga ang kahihiyan na kanyang natanggap ay marami na namang itong palusot at talagang nagtatago na naman sa saya ni Lisa Smugs para hindi na managot sa batas ng Pilipinas, ngunit hindi papayag ang mga lawyer na hindi maparusahan ang mga korap na opisyales. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, ano ang inyong mga opinion? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.